Hello everyone, a blessed afternoon, a blessed day sa inyong lahat. Ngayon po, meron po akong ipapakilala sa inyo. Sila po ay aking mga kasama sa Body of Christ Intercessors. At gusto ko silang tanungin, ano nga ba yung kanilang masasabi dun sa ating hot issue ngayon? Na kung saan ay alam naman po natin, lahat po ng tao ay nakakaalam. Ano po ba ang mga iyon? So, tanungin po natin sila. Ito po si Sister Ori at si Sister Jo. So, Sister Ori. Hello, good afternoon. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking mga co-intercessors sa Body of Christ, Sister Ori and Sister Jo. So, bumati muna po kayo. Hello! Magandang buhay! Si Lola Madam po. Sister Jo po ang inyong lingkod. Ayan. So mga kapatid, mga kasister, gusto ko lang kayong tanungin, ano ba yung mga hot issues ngayon ng ating gobyerno? Meron po ba kayong gustong ma-share? Sobrang dami na mga pangyayari ngayon di ba? Sa EJK, kung saan sinasabi ng Lord na dati na kailangan ang mga namatay na walang kalaban-laban ay magkaroon ng hustisya ng katarungan. Tapos yung POGO, na kung saan, Philippine Offshore Gaming Operations, ay talagang kinakailangan na sila mapatalsik dahil sila pala ay pugad ng krimen. Diba? Yes. Pero, ito po, natabunan silang lahat. O bakit naman? Nagsalita ang ating Vice President. Oh. Diba? Sino pa? Si Sara Duterte. Na dati sweet na sweet sila ng ating President. Diba nakikita ko pa, nagkakaganyan pa sila ng tama. Tapos ngayon ay biglang gusto na niya pugutan ng ulo ang ating President. Naku, nakakatakot naman yan. So ano bang pwede natin sa ating mga kababayan? Di ba tayo mga Pilipino, we really respect the dead. Kasi meron pa isang sinabi mo sa pugot ulo na kung hindi kayo tumigil dyan, huhukayin ko ang tatay ninyo at itatapon ko sa West Philippine Sea. Sabi niya, isang araw pupunta ako doon, huhukayin ko yan. Oo. Diba? Ang naman pala, So, anong pwede nyong ipayo sa ating mamamayan? Ngayon na meron tayong ganyang kalala na mga issues sa gobyerno natin. Ikaw muna, sister. Ay, Sister Jo. Siguro, na maipayo. Or ano ang pwede natin gawin bilang tayong mga tagapamagitan? Yeah. Ipanalangin natin ang ating bansa, lalong-lalo na yung mga nakaupo, those who are in seats of power na ipatuloy na expose ni Lord. Ako natutuwa ako sa ginawa niya yun kasi pinapakita niya yung kulay niya through color, sabi nga. Nakita ng taong bayan, makamarcos man o hindi, kung sino siya, anong klase siya. Yes. Oo, kasi sister, noong last year ba yun, yung inano siya, ang tawag dito, dinown yung kanyang confidential fund, Yeah. Before that, napaka-sweet ng kanyang image, ganyan. Sobra siyang famous, sobra siyang sikat, ganyan. Pero, nakakapagtaka siya nung salita siya. Kasi nga, dinown yung hindi in-approve ni Romualdez yung kanyang confidential fund na tawag doon, yung basta budget. Hindi in-approve. Alam mo, doon nakita ko yung umpisa, nakita ko na yung masama niyang pag-uugali. Imagine mo, sinabi niya, yung tambaloslos na yan. Tambaloslos? Yung pala narinig yun. Diba yung pala, ibig sabihin pala nun ay aswang? Ay, gano'n? Talaga lang? Oo, so yun. Isa yun. Sabi ko, medyo nabawasan na yung niya. Tapos sa akin, kasi baka may question,
say things like that, diba? Tapos, yung sumunod, meron na po siyang mangga gani. May ganun siya. Tapos sakit. Tapos, ano pa ba yung meron siya? Basta, yung nakita ko siya, nasa harap siya ng malaking crowd of students. Naka-ano siya, no? Naka-ganon yung Miss Lisa dress. Pero, ano yun? Ano tawag dito? Palda. Naka-palda. Abay, puro tato yung binti. May sabi ko na, hindi pa nasa bag. May sarap. Ay, gano'n? Nasa Kaya pala ang tawag sa kanya ng iba, Fiona. Kilala niya si Fiona? Oo. Ano nga bang Shrek? Asawa ni Shrek. Ay, naku. Mga bagay sa kanya. Siyempre, yung nasa Bible yun, sister, na hindi ka dapat nagpapatato. Tapos mga bata yun, siyempre. Di parang sinasabi niya, okay lang magpatato. It should not be the case. And then comes yung hearing sa Kamara. Na kung saan, yun yung GAA, di ba? Ano yung GAA? GAA. Appropriate Government Appropriations Act. Ngayon, alain mo naman kabastusan yung pinagagawa niya, di ba? Pinapapalitan niya yung nag-interpolate, yung head. Yung pinaka-head si Kimbo. Ang taga-ano yun taga Marikina, yan. And very soft-spoken. Parang sinabi, kaya-kaya ko. Mr. Chair, pwede mo palitan niyo yung... Pwede palitan. So sa palagay niyo ba, yung mga in-expose niya ngayon, ay makakatulong ba yan sa bansa natin? Hindi. Di ba ang ating mga pinuno, presidente, vice president, kita matataas na mga pinuno ng ating bansa, at dapat sila ay sila yung mga tuwaran. Diba? Tapos napakabastos niya sa Kamara, napakabastos niya sa Senado. Tapos lalo nang nagpakabastos-bastos siya na sinabi niya na dapat pugutan ng ulo yung ating presidente. My gosh! Di ba isang napakasamang ugali niyan? No? Ano lang yung sising, like father, like daughter. Yun na nga. Pero syempre, no, dahil bilang mga namamagitan tayo... Sister, ikaw muna, kumukulo na yung dugo ko. Umuusok na nga yun. Meron akong narinig si Pulong? No. Sino ba yung mga anak niya? Baste. Kaya sinabi ro sa isang meeting sa Davao na pag siya ang naging head ng Minister of Defense, dudurugin niya ang Lawag, ang Ilocos tulad ng Marawi. Oh. You see that? Very vengeance na hindi mo alam. Napaka-violent nila. Yeah. So, coming from her own mouth, nakikita na natin yung kung ano talaga yung laman ng puso, ano? Yes. Di ba nga sabi sa Bible, from the abundance of your heart, your mouth speaks. Yes. So, siguro napaka-clear naman to sa ating mga mamamayan. Kung sino talaga yung mga future leaders na dapat nating iwasan. Yeah. Alam mo ba, sister, kaya nga sinasabi ng Lord this early, o kaya parang last year pa yun, sinabi na ng Lord na, anak, ipanalangin niyo ang susunod na presidente kay Marcos. So, even from this point na he still has 3 years to govern our country. So, ngayon pa lamang, yung kasunod niya, dapat pinapag-pray na. Nagpe-pray na. Na sana talagang maging statesman yung magiging president, successor. vice president, natin sa susunod. Maging mga senators, no? Na hindi sila maging talagang mahusay na mga mambabatas. Pero ngayon, since currently, ilang taon pa lang ay ganyan na ang nangyayari sa ating gobyerno, ano ang pwede nating gawin? Dahil, syempre, no, 3 taon pa ang bubunuin nila. So, ano sa palagay nyo ang dapat gawin?
Meron ba kayong... Baka pwede naman i-suggest sa mga congressmen, mga magigiting nating congressmen na i-impeach ang ating Vice President. Now na. Kasi napakarami na niya blunders. Ang dami ng mga pinagkagagawa niya. No, she's not setting a good example. Hindi siya bagay maging Vice President. Bukod sa hindi na niya maipaliwanag ang mga pondo niya na milyon-milyon ginagastos bawat araw. No? Para daw sa confidential fund daw. Para sa inyo. Na hindi niya Doon sa mga meeting, lumabas na doon na talagang merong discrepancy nangyari dahil ginagamit niya yung mga army, yung ibang agency, hinihingay nila ng mga receipt or something na wala naman tinanggap. No? At namimigay siya ng mga parang sunggol sa mga executive niya na mismo yung pinadala niyang tao doon na yung certain attorney ay inamin na siya mismo rin nakatanggap. So falsification of testimony bang tawag dyan? Ha? Hindi. Ano bang tawag doon? Hindi totoo pala yung documents and falsification of documents. Dahil hindi totoo yung mga documents na na pinipresent nila. Okay. Ginagamit nila yung ibang gobyerno na nung tinanong yung mga heads like ng army, sinabi nila na wala kaming natatanggap at meron kaming budget. Oo, kasi may budget sila for that particular activities na doon mismo sa kanila galing sa AFP ba yun? Tapos hindi nila kailangan yung sinasabing pondo na yan from DepEd, diba? Pero anong ginawa ng DepEd? Yun ang sinabi nila na ginastusan nila. Yes. Tama ba? Tama. So, lumabas yun. At plus yung mga safe houses na magkano ang bayad? Magkano ba? Okay lang po. Thank you po. Okay, so last na lang. Ano ang pwede nating i-advise ngayon sa ating mamamayan para naman mag-guide naman ang bawat isa? Siguro ay maging mapanuri at saka i-balansin din kung sino ba ang karapat-dapat, tama, kung anong nagaganap, maging aware tayo sa lahat ng nangyayari. Huwag tayo magbulag-bulagan. And to us, as intercessor, we're always praying that the truth and justice will prevail. Amen. Because, ang sabi sa Bible, righteousness and justice exalt me. So, kailangan magkaroon ng justice. Ito yung mga kasalukuyan, no? Yung justice doon sa mga EJKs. Tapos, righteousness, diba yun sa Congo, no? Kailangan natanggal yan talaga. Kasi talaga sila pugad ng krimen. Kasamaan. Kasamaan. At saka yung ito yung sinasabi ng Lord, kailangan itong mga government officials na mga may anomalya ay dapat daw, sinasabi ng Lord na kinakailangan sila ay malantad. Ma-expose sila at maparusahan. Yun po. So, yan po. At saka sinasabi ng Lord sa ating system na kailangan mapagmasid tayo sa mga nangyayari. Yes. At higit sa lahat, bago pa nangyari ang lahat ng ito, ay sinabi na ito sa atin, di ba? Amen. So, yan siguro yung pwede nating sabihin sa mga tao na, kumbaga, na-confirm ang lahat ng ito doon sa mga ni-reveal sa atin during our prayer, listening time, no? So, confirming na talagang ito na-expose na, di ba? Dahil yun yung sinasabi ng Panginoon, i-expose niya ang mga tao na nasa corruption. Nakakagulat.
Dahil Yes. yung mga tao na hindi mo inaasahan. Yes. Yun din ang Nasa sinabi niya. likod ng- Mga taong hindi nyo inaasahan. Yan ang exact word sa atin, di ba? Yes. Wow. Meron pa, sister. Meron sinabi ang Panginoon, one of our listening times. Sabi niya, ito medyo bago-bago pa sila. Diba? Siguro 20 to 23. Ganyan. Sabi ng Lord, anak, merong mga nakapaligid sa inyong presidente na sa halip na maging sila, makatulong, sila pa yung nakakasira. Yan At ang nga siguro nagiging sanhi ng problema ng ating presidente. Ayun. So, revealed na kung sino siya. Kung sino-sino sila, napakarami pala nila. Yes. Sa pamilya lang naman. Hindi kasama nga ang ate niya, si Amy. Yan, nakakalungkot. That's nakakalungkot. Napakalapit. Imagine mo, magkapatid yun, magkapatid. May nabasa akong certain, sabi, takot ba si Amy? Ano ba relasyon niya kay Duterte? Meron ba? Ano relasyon? Takot ba siya kay Sara? Ang alam lang natin ay si Duterte ang ginamit para mailibing sa sementeryo ng Bayani ang kanilang ama. Pero, sister, hindi yun pwedeng mailibing without the approval or whatever ng Supreme Court. It's not because of Duterte only. Marami silang... So, kumbaga yung utang na loob, no? Oo. Masyadong na Hindi ko mo dahil kay Duterte. Kaya siya nalibing dyan because he was qualified. Because una, siya ay soldier. Second, pangalawang, presidente siya, di ba? So, hindi ko talaga, mo sinabi ni Cory, si Cory lang naman ang nag-ban. Sino ba siya? Presidente lang din, pareho lang naman sila. Samantalang qualified naman. So, dapat aso ni Cory, nilibing doon, aso yun. So, dapat pala talaga, dahil itong si Senator Amy ay kapatid ng presidente, dapat sila ngayon ang magkaisa bilang magkapatid. Nalulungkot ako dun sa tao. Kasi, na yung si President BBM, no? Yeah. Oo nga, bakit hanggang ngayon ba kakampi pa rin si Sara, si Amy sa kay Sara? Dapat ba? Wala, tahimik siya. No? Wala siya sinasabi tahimik siya. So, siguro, dahil doon sa mga sinasabi rin ng Panginoon na humanda kayo sa nalalapit na kaguluhan, maaaring related ito sa mga nangyayari ngayon. Yeah. Right? Yeah. Dahil nagkakagulo na nga itong ating gobyerno. Kaya ito ang dapat natin na ipanalangin. Yes. Na wag nang mag-cause pa ng kung ano mga kaguluhan, itong nangyaring pag-expose ni Vice President sa mga hinanakit niya, na hindi nasakyan pa ito ng ibang mga leftist na sinasabi, or ng mga communist, no? Or nung China mismo. 'Di ba? So, napakalaki nga talaga ng problema ng bansa natin. Kaya, yan yung sinasabi ng Lord na ganyan. Kawing ang mga problema. Pero, para sa ng Lord, sabi niya, anak, kinakailangan ipanalangin niyo ang inyong presidente para yung mga malalaking problema na yan, na kawing-kawing, ay magkaroon ng kalutasan. Magkakaroon yan basta lang lagi natin siya ipanalangin at saka lagi siya, ang sinasabi ng Lord, samahan nyo sa panalangin ang inyong presidente. Ibig sabihin, siya nagpe-pray. Yeah. Siya ay nagpe-pray din. Kaya lang, kailangan natin siyang samahan. Not only that, ang prayer natin, surround him with the good, godly people that will give sound advice. Oo. Like yung mga pastor, may mga pastor na nagre-reach out sa kanya. yes. Praise the Lord. Tsaka the fact din naman na related kasi yung husband ni Miss Tony Gonzaga Yes. Parang iwalay na kay Miss Lisa, Anong kay Ma'am Lisa pala, yung wife ni President. Yes. So, pwede namang nag-share na rin ng Yes. gospel sa first family, no?
So, yan, ipag-pray natin yan na nawa itong nangyaring mga exposure. Actually, kasi ang alam namin, si Apo Lakay, yung tatay, ano yun hindi siya, ano ba yun yung hindi Catholic? Ano sila? Yung, Aglipay. Oo, Aglipay. But the mother is the, yung, anong tawag doon? Devout Catholic, yeah. So, naggaganyan-ganyan. But anyway, the end of the day, siguro, I believe na ang Pangulo ay tumatawag sa Panginoon. Amen. Ang prayer natin Di ba ay... nga sinasabi niya, pagkagabi nagigising siya? Visualize ko siya na sa gabi, Nagpe-pray siya talaga. nakikipag-usap siya sa Lord. Yes. Matutuhan lang niya maging sensitive na yung guts niya Oo, pag kasi, nag-speak si Lord. di ba, isa makinig sa siya. manifestation na talagang tumatawag siya sa Diyos ay dahil tahimik siya, hindi niya Exact. pinapatulan itong mga issues na ito, di ba? Kontrolado niya yung boses niya na gagamitin lang niya yan kapag kinakailangan Wala niya. kasing cellphone ko. May magandang article sa Inquirer, si Contreras. Sunday, basahin nyo. Ang ganda. Contreras. Na ano ko nga siya, na-comment ko siya. Sinabi niya na yung si Presidente na pinagsabihan lahat ng ganito na mahina, bobo, etc. But in return, hindi. Katunayan, doon sa kalipunan ng mga maraming meeting, pinaninindigan niya na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Yes, At yes. in front of those executive Yes, mga napanood heads ko. ng mga China, talaga Yung ba yun sinabi sa niya. Laos? Sa Laos na ba yun? So, kinument siya doon. Sinabi na napakagaling ng ating presidente, napakatalino, Yes, that's true. napakatapang. Yes. Yeah. And the fact na talagang nag-stand up siya sa West Philippine Sea. Yes. Hindi katulad ng past administration na talagang halos Binigay. ipamigay na ang ating bansa, no? Pero siya talagang hindi pwede kasi sa atin ito. We will not yield even an inch of our sovereign. And that is the West reason Philippine also why the Lord told us na gift sa atin ang West Philippine Yes, Sea, oo. di ba? Sinabi ng Panginoon. Oo, Kaya, sabi niya na ito, ang West Philippine Sea ay regalo. Regalo ko sa inyo, Pilipino. Amen. So, pag titingnan natin biblically, nagko-confirm lahat ng sinasabi ng Diyos sa mga nangyayari ngayon sa atin. O, di ba? Kaya ako rin, dati hindi ako talaga makamarcos, pero nung nakita ko siya na ganyan ang ginagawa niya, nakita ko na talagang maayos ang kanyang pamamahala. The fact na ito, nililinis na ang ating gobyerno, ay talaga namang hindi naman nangyari ito before, no? Yes. Na talagang na-reveal lahat. Yun lang. Kaya talagang Saka glory to God. Meron siyang ginawa pala na Magandang accomplishment, di ba? Yes. Malaking accomplishment. ang mangyayari daw, ginawa niya, yung kaya pala daw tayo, di ba naglalayasan na nga yung mga negosyante sa atin. Yung namang ini-invite ni Marcos dito sa atin na na mag-invest, medyo reluctant sila. Why? Hindi raw maganda yung business natin. Hindi maganda. Pero ngayon, dagsa sila. Yes. Kasi yung dating yung 60-40, remember? 60-40. Yung pala yung dahilan bakit ayaw ng mga investors sa atin. Pero ngayon meron siyang pinayagan na 100%. Yun yung mga yung news, mga ganun. Parang something like that. Parang ganun lang, kanina ko lang yung napakinggan. Ito pa masyado na intindihan, pero yung ganun. Kasi yun talaga magiging mas madali para sa mga investors na talaga kumita sila, you know? Yes. Kaya hindi ba nga yung mga problema sa atin, walang masyadong trabaho. Kasi hindi tayo manufacturing. Yes. Diba? Puro tayo agriculture. Pero pinagbubuti niya ngayon ng agriculture. Remember, diba? Yep. So, ayan. So, final natin. Kanina pa tayo nagpapain. Oo nga, hindi. Ito na lang. Kasi para makita natin na meron talagang malaking pagbabago ang ating bansa. Ito ay sa dahilang maraming na-expose, maraming mga corrupt officials ang lumutang, at talaga namang nakikita natin na ang mga drugs
hindi kailangang pumatay. Yes, Para lang mahuli ang mga drugs. 'Di ba sabi ni President, maraming na-confiscate ng mga drugs pero hindi kailangang may mamatay. So, yun, doon ako nag-agree na tama siya kasi sa last administration, para bang kailangan patayin lahat. Wala naman tayong karapatan para kumuha ng buhay ng kung sino man. So, glory to God at ang mga panalangin natin ay sinasagot ng Diyos. Amen. So, ayan po. Bahagi sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating bansa. Thank you, Sister Bobot. Ayan. So, salamat din Ako sa naman, inyo. sasabi rin na ang Panginoon ay mayroong napakagandang plano para sa Pilipinas. At ang Pilipinas ay nag-iisang bansang Kristiyano dito sa dulong silangan. At dahil dyan, tayo po ay mayroong, kumbaga, ang gusto ng Lord na maging missionary sending nation. Katulad ng may hawak ng camera. Ayan. So, kaya po, ang gusto ng Lord na ang ating bansa ay umunlad, pumayapa, ganyan. Kaya yan ay inilagay niya sa puso ng ating presidente ngayon na talagang ginagawa niya naman ang kanyang katungkulan bilang mabuting presidente para talaga umunlad yung ating bansa. Pero merong problema. Ang problema yung ating kaaway na Satanas. Ayaw niya yun. No? Kaya gumagamit siya ng mga tao na mga taong magagamit niya para yung Pilipinas ay hindi umunlad. Ganyan. Kaya po mga kababayan, kinakailangan natin patuloy na ipanalangin ang ating bansa, particularly ang ating President. Amen. Para by the end of his term, 2028, maayos, maganda na, maunlad ang ating bansa. Amen. Kaya yun. Amen. So, we will be the head and not the tail. Amen. From becoming again the tiger of Asia. Amen. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong oras na ipinagkaloob. At salamat din sa lunch. Thank you. Pastor. Pastor, salamat po sa lunch. Masyado nabusog ang lola. Amen. Amen. So, ayan po. So, God bless everyone. Bye. Ayan. Tingnan niya na. So, ayan po, friends, at narinig niyo po ang aking mga kapwa intercessors sa kanilang mga opinions sa mga issues na nangyayari sa ating bayan. At sila po ay talaga namang ginagamit ng Panginoon para po makinig, mag-listen at alamin kung anong nasa puso ng ating Diyos. So, salamat po sa inyong lahat sa panonood at nawa lahat po tayo ay mag-guide sa mga susunod nating i-elect sa ating bayan. So, may God bless us all. To God be all the glory.